Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lahat ng iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito. Salamat din po sa mga pananalangin, sa mga pagsusumamo at mga pagnanasa na inilagay mo sa puso ng mga anak mo. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming buhay Kristiyano. At sa hapong ito, maituon nawa ang aming paningin sa pagtatagumpay ni Kristo. Tulungan mo kaming sumampalataya sa iyo. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang kahinaan namin sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito ay magresulta sa mga bagong pag-iisip, mga bagong pagnanasa at mga bagong gawain. Sa gabing ito, salamat po sa pagmamahal mo sa amin at minamahal ka namin. Tulungan mo po kaming maging matapat sa pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto sa gabing ito ay nasa Matthew chapter 4, verse 1. Matthew chapter 4, verse 1. At ang binasa natin kanina sa scripture reading, na loobin ng Diyos na maging pangangaral natin sa loob ng isang buwan ay patungkol sa pagtukso sa ating Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito, ipagkakaloob sa atin ang layunin ng Diyos kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay kailangang dumaan sa pagtukso. Titignan natin sa gabing ito kung bakit si Jesucristo, bagamat siya ay hindi nagkasala, gayon paman, siya ay pinahintulutan ng Diyos na subukin ng diablo. Sa pagpapatuloy natin, ipagkakaloob din sa atin sa pag-aaral ng salita ng Diyos kung ano ang mga pamamaraan ng diablo na kanyang ginagamit para ang mga Kristiyano ay mahulog sa pagkakasala. Sa pagpapatuloy pa natin, uunawain natin sa banal na kasulatan ang patungkol sa pagsubok sa mga pisikal na pangangailangan at ano ang mga panlaban dito. Ganon din ang mga psychological na pangangailangan at paano rin natin itong lalagpasan kung ito'y gagamitin sa atin ng diablo. So, sa huli mga kapatid, ang ating pong intensyon, hindi lamang tayo matuto kung paano lumaban sa tukso. Kung hindi, huwag natin naalisin ang ating mata kay Kristo. Sapagkat ang ating pananalangin at ang ating pagsunod sa kanyang salita ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kung ating lubos na nakikilala kung sino ang ating tinatawag at kung sino ang ating sinusundan. So dito tayo sa Matthew chapter 4, verse 1, nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Sa mga nakakaalala, kung ito ba ay sa ABC 5 or sa IBC 13, yung isang commercial na ang brand ay Bulldog Super Glue. Naalala ko sapagkat napakasimple ng commercial na yon. Ang sabi na nagsasalita doon, walang camera tricks, walang gimmick. At pagkatapos yung tao, idinikit yung sapatos niya sa kahoy at pagkatapos ibinitin siya ng patiwarik. At ang sabi niya, bumaliktad na kayo sa Bulldog Super Glue.
Napakasimple ng commercial na yun. Hindi na siya nagpaliwanag ng maraming bagay. Ipinakita niya sa camera na walang camera trick, na talagang isang patak lang ng Bulldog Super Glue ang tao pwedeng buhatin. Ngayon, sa mga hindi naman nakakita ng commercial na yon, siguro mas mapapabilib tayo at napapabili tayo ng produkto kapag dinidemo sa harap natin. Marami niyan ngayon sa holiday season. Ipapakita sa iyo na matalas ang kanilang mga kutsilyo, ang kanilang mga gadgaran, ay iba't ibang uri ng matatalas na bagay, at pagkatapos sasabihin sa iyo, mura lang po yan. Sapagkat nakita mo na epektibo, dinemo sa iyo harap-harapan, minsan kahit hindi mo kailangan, mapapabili ka. Sapagkat nakita mo. Hindi siya sinubok para patunayan sa iyo o para malaman kung yung kutsilyo ba ay matali mo hindi. Alam na ng may-ari, alam na nagbebenta na ang kanyang produkto ay maganda. Kailangan na lang niyang ipakita sa mga taong hindi nakakaalam. Ganon din ang pagsubok sa ating Panginoong Hesukristo. May mga pilosopo na magsasabi, bakit kailangan siyang subukin? Hindi ba alam ng Diyos na si Hesukristo hindi magkakasala? Bakit kailangan siyang subukin? Alam po ng Diyos na si Hesukristo hindi mahuhulog sa kasalanan. Ang pagsubok ng Ama sa kanyang bugtong na anak ay hindi para sa kanya, kung hindi para sa atin, upang makita natin na si Hesukristo ay tunay at sapat na tagapagligtas ng mga makasalanang kagaya natin. Hindi ito pagsubok para malaman natin kung kakayanin ba ni Kristo o hindi. Ito ay isang demonstrasyon na tunay na kaya ni Kristo ang mga pinakamalulupit na tukso ng dyablo, na kung sa atin ibibigay ng dyablo harap-harapan, sa pakiwari ko'y hindi ako makakapasa. Wala ni isa sa atin dito ang tinukso ng dyablo harap-harapan. Marami sa atin dito tinutukso sa pamamagitan ng mga instrumento ni Satanas, pero hindi mismo ni Satanas. Pero iba ang ating Panginoong Hesukristo. Nang siya'y sinubok sa kanyang pagiging banal, hindi gumamit ang Diyos ng ahas. Hindi pinahintulutan ng Diyos na sa ibang kaparaanan, kung hindi mismo siya na nag-umpisa ng kasalanan, ang diablo mismo. Alam ng Diyos na una pa sa lahat, sinabi niya na sa bautismo, ito ang iniibig kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sigurado ang Ama sa kanyang kalagayan. Alam ng Ama na si Hesukristo ay hindi bibigo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Subalit para ipaunawa sa atin, etong pag-ibig ng Diyos ay nagdala sa Kanya sa pagsubok. Pinahintulutan siya ng pagsubok. At 3 bagay po sa gabing ito, ang paliwanag bakit pinahintulutan ng Diyos Ama na si Hesukristo ay masubok. Una, pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin ang ating Panginoong Hesukristo upang patunayan na ang anak ng Diyos ay tunay na naging tao. Hindi siya tinukso ng dyablo sa kanyang pagkadiyos. Sapagkat ang katalinuhan ng Diyos ay hindi kayang abukin kahit ng dyablo. Sinubok niya ang pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo. At bakit kailangan ito? Unawain natin ang mas malaking larawan. Nabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 31
na nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at sinabi ng Diyos na ito ay mabuti. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Ang sanlibutan, ang mga hayop, at maging ang tao. At sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, katangi-tangi ang tao, sapagkat ang tao lamang ang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Sinabi ng Diyos, Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Isaiah 43 verse 7, yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang tao ay dinisenyo ng Diyos para sa isang walang hanggang pakikisama sa Kanya at makalasap ng kaluwalhatian at kagalakan sa piling ng Diyos. Subalit mababasa din natin at binasa kanina sa Genesis chapter 3 na dinaya ng Satanas ang unang tao. Ginawa ng Diyos ang tao na walang kasalanan, na perpekto, subalit dinaya ng Satanas. Dahil dito, ang sangkatauhan ay hinatulan ng kamatayan at pinalayas sa presensya ng Diyos. Yun ang dahilan, mga kapatid, bagamat naniniwala tayo na ang sanlibutan ay ginawang perpekto ng Diyos, ang sanlibutang nakikita natin ay puno na ng kasamaan. Hindi ito gawa ng Diyos. Gawawin ito ng mga tao na napalayo sa Diyos, na hindi na natili sa kalooban ng Diyos. At ang tao ay mamamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isipin mo kung ang tao ay mamumuhay sa kasalanan at pagkatapos mabubuhay siya ng walang katapusan. Anong sama ng daigdig na to? At habang tumatagal paigsi ng paigsi ang tao, at ito ay nakadepende na sa Diyos. Kung kaya't nabasa din natin sa Genesis chapter 3 verse 15, ang pinakamaagang expression ng Ebanghelyo. Nangako ang Diyos ng tagapagligtas. Sinabi niya sa Ahas, papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, alam ng Diyos na hanggat may ugat ng kasalanan, ang tao ay madadaya ng madadaya. Kung kaya't nangako ang Diyos ng tagapagligtas doon mismo. Nung ang tao ay nagkasala, hindi siya hinatulan ng Diyos ng walang pangako ng kaligtasan. Napakadakila ng biyaya ng Diyos. At sinabi niya, sa pamamagitan ng binhi ng babae, anak ng babae. Kung sa pamamagitan ng tao, dumating ang kasalanan, sa pamamagitan din ng tao, darating ang kabayaran ng mga kasalanan. Sa makatuwid, nararapat harapin ni Kristo ang Satanas bilang tao. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ang tumupad ng propesiyang ito. Kung saan nagkasala si Adan at doon siya nahulog sa kasalanan, doon naman ng ating Panginoong Jesucristo ay magtatagumpay bilang tao. Upang isakatuparan ng layunin ng Diyos tungo sa isang daigdig na walang kasalanan at walang kasiraan. Na itong si Jesucristo ang mag-uumpisa ng isang lahi na lahat sa pamamagitan niya ay tatawaging mga anak ng Diyos. At si Jesucristo ang tumupad sa kanyang pagkakatawang tao. Balikan natin sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Na si Jesucristo ang katuparan
ng anak ng babae, ng binhi ng babae na ipapanganak. Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23, si Maria, ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ito ang panahon, pumapasok na naman ang Disyembre na inaalala ng sanlibutan ng kapanganakan ni Kristo. Hindi ko itinatanggi na si Jesucristo ay ipinanganak. Wala rin akong oras para pagtalunan natin kung kailan talaga ipinanganak si Kristo. Totoong si Jesucristo ay ipinanganak. Huwag natin pagtalunan kung anong petsa. Pero maliliwanagan natin sa Biblia kung bakit ipinanganak si Kristo bilang tao. At ito ay para harapin ang diablo at talunin ang diablo sa kanyang pagpapakumbaba, hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob bilang tao. Sapagkat sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Ipinanganak si Jesucristo hindi para magliwaliw ang tao sa kasalanan, kundi bagkus remedyohan, bigyan ang tao ng pagtatagumpay mula sa kasalanan. At yan ang pinaka-importante sa lahat, na ang tao ay makalaya sa kamay ni Satanas. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi naging tunay na tao, hindi niya tayo mairepresenta sa harapan ng Diyos. Hindi siya tunay na makakasunod sa lahat ng katuwirang hinahanap ng kautusan, at hindi magiging makatuwirang tagapagligtas natin. Ano sinasabi sa Galatians chapter 4, verse 4 to 5? Galatians 4, 4 to 5, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Kaya ipinanganak si Jesucristo sa daigdig na to, upang matiyak mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi lang para maalala mo ang iyong ninong at maalala mo ang iyong ninang. Higit sa lahat, ipinanganak si Jesucristo sa daigdig na to upang malaman mong lubusan at maipamuhay mong lubusan ang pagiging anak ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo upang patunayan na ang anak ng Diyos ay tunay na naging tao. Sa pagsasagawa niya nito, ipinakita ng Diyos na siya'y matapat. Ang lahat ng kanyang sinabi, gaano man ito ka-imposible para sa ating mga tao, kaya ng Diyos gawin. Sinabi ni Maria, paano ako manganganak? Wala nga akong asawa. At ang sabi ng Diyos, sabi ng ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, sapagkat sa Diyos walang imposible. At sa isa pang pagkakataon, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mayaman na gustong magkaroon ng buhay na wala hanggan, alam mo, meron ka pang kulang. Ibenta mo ang iyong ari-arian. At pagkatapos sumunod ka sa akin. O sa madaling salita, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos, huwag kang manangan sa sarili mong kayamanan. Huwag kang manangan sa sarili mong lakas.
Sumunod ka sa akin, o sa madaling salita, sinasabi ni Kristo, ilagay mo ang aking buong, ilagay mo ang iyong buong pagtitiwala sa akin. Magtatamo ka ng buhay. At sinabi ng Biblia na ang lalaki ay umalis na malungkot sapagkat hindi niya makita ang logic kung bakit mas importante si Kristo kaysa sa kayamanan. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ng mga alagad, kung ganun pala, sinong maliligtas? Sino maliligtas? At sumagot ang ating Panginoon, sa tao ito ay imposible. Sa Diyos ang lahat ay posible. Sa dalawang bagay lang yan ginamit ng Biblia. Sa kaligtasan ng tao at sa kapanganakan ni Kristo. Sa pagpapatuloy natin, pangalawa, pinahintulutan ng Diyos na tuksohin ang ating Panginoong Jesucristo upang patunayan ang sakdal na pagsunod ng kanyang anak. Kailangan magawa ng anak ang kalooban ng ama. Makikita ang tunay na pagsunod hindi sa panahon ng ginhawa. Nakikita ang tunay na pagsunod sa panahon ng kagipitan. Nang nagpabautismo si Jesucristo para sundin ang katuwiran ng Diyos, hindi siya dinala ng Ama sa isang salos-halo. Kagaya ng marami ngayon, pagka binibinyagan, nagpa-party pagkatapos. Pero si Jesucristo nung siya ay nabautismuhan, hindi siya dinala ng Ama sa isang kainan. Dinala siya sa ilang. Sa lugar na walang tao. Wala kahit ano. Puro bato lang. At doon sinubok ng Ama ang kanyang pagsunod. Mababasa natin yung pagkakadugsong nito. Agad tinignan mo yung chapter 4 verse 1, nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus. Makita mo doon sa salitang nang magkagayoy, nakarugtong yun sa chapter 3 verse 17. Na halos walang putol. Ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong kinalulugdan na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang para tuksohin ang dyablo. Na sinasabi ng Diyos, ipapakita ko sa inyo bakit kinalulugdan ko siya. Dadalhin ko siya sa ilang at susubukin siya ng mahigpit na pagsubok at makikita nyo kung bakit siya ang kinalulugdan ko. Pag dinignan mo yan sa Ebanghelyo ni Marcos, sa Mark chapter 1 verse 12, makikita mo kung paano siya inatid sa ilang. Mark chapter 1 verse 12. Para sa konteksto, tignan mo sa verse 11. May isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, na sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay, itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. Ang pagkakahatid sa kanya ay parang pagtataboy. May puwersa. Wala nang panahon para mag-celebrate. Wala nang panahon para makipagkwentuhan kay Juan Bautista. Wala nang panahon para magpaikot-ikot. Matapos ipahayag sa kanya, ito ang iniibig kong anak na lubos kong kinalulugdan. Itinaboy siya kaagad para subukin. Isang bagay na dapat nating tandaan, mga kapatid. Kapag ka ipinahayag ng Diyos sa atin ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang hindi nagbabagong pangako sa atin na tayo'y kanyang iingatan hanggang katapusan,
huwag mong kakalimutan na ang kasunod niyan, pagsubok agad. Huwag mo sabihin na pagka-Lunes, bumibuelo pa lang si Satanas. Pag uwi mo pa lang sa bahay mo, nag-uumpisa na ang pagsubok sa iyo ng Diyos. Huwag mo sasabihin na ang tukso ay dumarating lang kapag ka may gawain. No. Dapat mong maintindihan na minsan hindi tayo ginagamit ng Diyos sa mga gawain ng Diyos sapagkat una sa lahat, winawalang kabuluhan natin ang panahon ng pagsubok. Bumabagsak tayo sa panahon ng pagsubok, nararamdaman natin ang ating pagkabigo. Yan ang dumidiscourage sa atin sa panahon na kailangan na tayong maglingkod sa Panginoon. Makita mo ang pagsubok ni Kristo. Halos 2 beses lang ang documented sa Bible. Una, bago siya magsimula ng ministeryo. Pangalawa, sa pagtatapos ng kanyang ministeryo. Ngunit gustong patunayan ng Diyos sa atin ngayon na mga sumusunod kay Kristo at naglalagak ng pagtitiwala sa Kanya, na yung Kristo na ating sinusundan ay Kristo na may kakayanang magtagumpay sa kasalanan. At minsan hindi natin yan naaalala. Tinitignan natin siya na siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan. At yun ay totoo. Pero anong silbi? Anong silbi kung si Kristo ay nag-alay ng buhay sa atin ng isang buhay na hindi karapat-dapat sa Diyos? Walang pinagkaiba yan sa ating mga tao. Sinasabi natin, iaalay ko na ang buhay ko sa Diyos. Na hindi natin ay tatanong, ano bang klaseng buhay mayroon ako? Nalalaman natin na yung namatay sa krus, hindi nagkasala. Nalalaman natin yung namatay sa krus ay matapat sa kanyang panawagan. Bakit? Nakita natin na siya'y sinubok. At ipinahayag sa atin ng Diyos na walang kagaya ni Kristo na sinubok, subalit sumunod ng matapat. Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews chapter 4, verse 15. Tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Sa madaling salita mga kapatid, tayo ay may dakilang saserdoteng maaaring mahabag sa ating kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Pag tiniretso mo yan sa talatang 16, nauuwian sa panawagan. Kailangan nating maintindihan na pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo upang kung tatawag ka sa Diyos ay magkaroon ka ng pag-asa sa Kanyang pangalan na kaya Kanyang tulungan. Hindi ito basta matutunan natin na tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkatapos hindi na nating matututunan lumago sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ipinakitan sa atin na kung tayo'y mananangan sa Kanya, ang ating mga tukso sa pang-araw-araw, matatalo yan ng Kristiyano. Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 8. Philippians 2, 6 hanggang 8, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Diyan pa lang sa unang talata ay nakita na natin na si Jesucristo ay nagpasakop sa Diyos.
Sa unang talata, sa chapter 3, verse 17, mabasa mo, na kinilala siya ng Diyos, na kanyang bugtong na anak, binigyan siya ng banal na Espiritu, at siya'y kinalulugdan ng Ama. Nang sumunod na talata, anong nakita natin? Pinadala siya sa ilang. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya tinanong, akala ko mahal mo ko, ba't dinala mo ko sa ilang? Akala ko ang iyong banal na Espiritu ang pumapatnubay sa akin, bakit pinatnubayan mo ko sa lugar na ito? Makita mo doon ang kanyang pagpapakumbaba. Hindi siya namilig ng lugar ng kanyang pagsubok. Pwede kang tuksohin ng dyablo sa lahat ng lugar. Akala mo ba ang tukso ng dyablo nasa loob lang ng kasino? Sa magagandang lugar? Kahit sa isang lugar na puro hangin lang at puro bato lang ang kasama mo. Kahit sa lugar na yan, pwede kang pahintulutan ng Diyos na masubok. Gayunpaman, si Jesucristo ay nagpakumbaba. At hindi niya nilabanan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At doon yung naalala natin kanina sa chapter 23 ng Psalms, na kahit ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at ang iyong pamalo ang nagbibigay sa akin ng kaaliwan. Hindi si Kristo ang nagdala ng kanyang sarili sa pangit na sitwasyon. Napunta siya sa sitwasyon na yan sapagkat una sa lahat, ang mabuting pastor na si Jesucristo ay natutong sumunod. Sa palagay ko, mga kapatid, nag-uumpisa ang panalo sa tukso bago ang tukso. Sapagkat kung sa issue pa lang ng pagsunod sa Diyos ay may problema na tayo, ano pa kaya kapag kagawa na ng dyablo ang kaharap natin? Hindi lamang nilabanan ng ating Panginoong Hesukristo ang kasalanan dito, kundi kung iintindihin natin, itinama niya ang pagkakamali ni Adan. Ang tagapagligtas mula sa kasalanan na walang ipinamalas na katatagan sa harapan ng tukso ay hindi maaaring pagtiwala ang maging tagapagligtas. Para ka nagtiwala sa isang kasosyo na wala siyang maibibigay sa iyong pera kasi mangungutang pa siya. Mahirap pagtiwalaan ang taong walang napatunayan. Kaya kapag pinagtiwalaan tayo ng tao, wag nating sasayangin. Kaya pinahintulutan ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo ay matukso upang tayo na mga sasampalataya sa Kanya ay wala dapat pagdudahan sa Kanyang integridad. Ang pagsunod niya sa kabila ng harap-harapang pagtukso ng Satanas ay nagpapatunay na siya ang nag-iisang matuwid. Nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Hebrews chapter 7 verse 26. Naalala natin si Job na binasa kanina. Ang buhay ni Job ay isang ilustrasyon patungkol sa mas dakilang darating ay ang ating Panginoong Jesucristo.
Lagi nating tatandaan na wala tayong pakikinabangan sa banal na kasulatan. Kung hindi muna natin titignan ang mga prinsipyo niyan kung paano yan natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Nabasa natin. Nang si Satanas ay pumunta sa harapan ng Diyos, sinabi ng Diyos, Satanas, saan ka galing? At ang sagot ng dyablo, eto, paikot-ikot, akyat panaog. Kaya delikado yung paikot-ikot, baka si Satanas. At ang sabi ni Satanas, eto, paikot-ikot. At ang sabi ng Diyos kay Satanas, sa pag-iikot-ikot mo na yan, napansin mo ba si Job? May takot sa akin yun. Matapat sa akin yun. Walang kagaya nun sa lupa. At nangatwira ng dyablo, kaya lang naman yung sumasampalataya sa iyo. Paano hindi sasampalataya sa iyo yun? Lahat ng ginagawa niya, pinagpapala mo. Iniingatan mo siya. Paano hindi sasampalataya sa iyo yun? At ang sabi ng Diyos, di lahat ng ari-arian niya, bahala ka na. Kaya lang, wag mo siyang sasaktan. Pag diniretso pa natin yon, pag diniretso pa natin ang kwento sa chapter 2 ng Job, makikita mo na dumating yung panahon na dahil si Job, sinamba niya ang Panginoon sa gitna ng kanyang pag-uusig sa dyablo o pagtukso sa kanya. Sabi ng dyablo, subukan natin pati katawan niya, sakta na rin natin, tignan natin kung hindi siya susumpa sa'yo. Pero sa dulo ng Job chapter 42, pinahintulutan nyo ng Panginoon kay Job upang ipahayag ng Diyos kay Job kung sino siya. Sapagkat yung kanyang kabutihan, kapos yun sa kabutihan ng Diyos. Nang tinanong ng Panginoon si Job, Job, nasan ka nung ginawa ko ang lahat ng bagay? Sa palagay mo ba, sa dami ng iyong pagtitiis, alang-alang sa akin, pwede ka nang sumagot sa akin? Dahil sa meron kang pinagtiisan alang-alang sa akin, mas marunong ka na sa akin ngayon? Job, nasan ka nang nilagay ko mga bagay-bagay na to? Nakakita mo ba yung mga dambuhalang hayop? Kaya mo bang kontrolin yan? At yun ang bagay na tinuro ng Panginoon kay Job, pagpapakumbaba. Kaya pagdating sa chapter 42 verse 6, sabi niya, Panginoon, noon naririnig lang kita, ngayon nakikita na kitang malinaw, nahihiya ako. Sa madaling salita, bagamat si Job ay nagpumilit maging matapat sa Diyos, hindi niya lubos nakilala ang kadakilaan ng Diyos. Ibahin natin itong si Hesukristo. Nang sinabi ng Diyos, ito ang iniibig kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Hindi lang si Juan Bautista ang nakarinig nun. Sa palagay ko, narinig din yun ng libo-libong mga anghel. Narinig din yun ni Satanas. At umiral ang kasamaan sa puso ng dyablo. Tuksohin natin. Subalit alam ng Panginoong Diyos na si Hesukristo ay hindi sisira ng pangako. Sa Kanya ang lahat ng pangako ng Diyos ay amen. Siya nawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na kahit si Job ay umasa din na isang araw, makikita niya ang tagapagligtas. By the way, ang Book of Job, ang pinakamatandang libro sa Biblia. Job 19 verse 25 hanggang 26. Talastas ko na manunubos sa akin ay buhay.
Talastas ko na ang aking manunubos ay buhay. At siya ay tatayo sa lupa sa huling araw. Ayan ang pag-asa ni Job. Bakit ko binanggit na ito'y unang libro sa Biblia? Sapagkat ang pag-asa sa isang manunubos ay isang lumang pag-asa. Na kahit ang pinakamatuwid na tao sa kanyang panahon na kapuri-puri ng Diyos, ay nagsabi pa rin, ang aking manunubos ay tatayo sa lupa sa huling araw. At alam natin kung sino ang manunubos na yan. Mayroong manunubos. Si Jesus na anak ng Diyos. Ang korderong banal, ang Mesiyas, ang kabanal-banalang Diyos. Ama ko, salamat sa handog mong anak at sa Espiritong Banal hanggang matapos namin ang lahat. Ang Panginoong Hesukristo ay ang manunubos dahil sa kanyang sakdal na pagsunod. Walang bagay tungkol sa Diyos ang hindi niya alam. Alam ng Ama na hindi susuway si Kristo. At alam ni Kristo na hindi siya pababayaan ng Diyos. Yan ang tagapagligtas natin. Yung salita niya ang sinusundan natin. Kaya pag minamahal natin siya, mahalin natin siya ng buong puso. Sapagkat kung paano siya nagtiwala sa Diyos at hindi siya binigo ng Ama, hindi niya rin tayo bibiguin sa panahon ng ating mga pagtukso. Pangatlo, pinahintulutan ng Diyos na tuksohin ang ating Panginoong Hesukristo upang patunayan na siya lamang ang nag-iisang nararapat na maging tagapagligtas. Kaya natin pinangangaral, walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya lang ang hindi nagkasala. Kailangan ba nating mag-imbento na si Maria ay ipinanganak na walang kasalanan? Upang sa ganun siya ay maging tagapagligtas din natin. Walang tinuro ng ganyan ng mga apostoles. At wala ring itinuro sa atin na ang mga banal, ang mga santo na nauna sa atin ay maaaring maging tagapamagitan natin papunta kay Kristo at si Kristo papunta sa Diyos. Isa lang tagapamagitan sa Diyos at sa tao sapagkat isa lang ang tinukso at hindi nagkasala. At pinahintulutan ng Ama na si Hesukristo ay matukso. At ipakita na sa atin na sa pagtukso sa Kanya, hindi siya nabuwal. Upang wala tayong ibang pagtitiwalaan maliban sa Kanya. Ang Kanyang salita ay armas laban sa dyablo. Pagka sinabi ni Kristo, yan ang daan. Hebrews chapter 2 verse 17 hanggang 18. Kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Mahirap magpaturo sa taong naliligaw. Hindi maaari na ang bulag ay mag-akay ng kapwa bulag. Si Hesukristo ang daan tungo sa Diyos sapagkat siya lang ang bumaba at siya lang din na nakaakyat. Kaya nga, ang Kanyang pagsunod ang dahilan kung bakit tayo maliligtas. Ang pagsunod ni Kristo ang dahilan kung bakit tayo maliligtas kung magtitiwala tayo sa Kanya. Hebrews 5, 8 hanggang 9, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang tiniis.
Doon sa salitang natuto ng pagtalima, hindi nangangahulugan na si Jesucristo ay hindi marunong sumunod dati. Natuto sapagkat nung hindi siya nagkatawang tao, hindi naman siya tinukso. Bago palalangin ang lahat ng bagay, nandun na ang Panginoong Jesucristo. Anong meron sa Diyos? Sakdal na kasiyahan, pag-ibig na walang kapares dito sa daigdig na ito. Pero nung nagkatawang tao siya, anong klaseng daigdig ang nadatnan ni Kristo? Parang sa unang beses nakaranas ang anak ng Diyos ng pag-ibig na may pagbabalat kayo na kanyang naramdaman sa mga taong nakapalibot sa kanya. Ang mga tao magsasalita sa kanya ng hindi totoo. Sa unang beses nakaranas ang anak ng Diyos ng mga pangit na bagay sa daigdig na to na hindi niya naranasan sa sinapupunan ng Ama kung saan siya namamalagi noon mula sa walang hanggan. Isipin mo, ikaw na hindi ka lumalakad sa lupa, nung unang beses kang lumakad sa lupa, matututo kang lumakad. Mararanasan mo na halos ang anak ng Diyos ay nanalangin sa Ama, Ama, itong sarong ito, baka pwedeng hindi ko to inumin. Sapagkat nang tignan niya ito, ay punong-puno ng mga kakilakilabot at nakakatakot na bagay na hindi niya naranasan at natikman sa mahabang panahon sa sukdulang pag-ibig ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang pagsunod, nagpakababa siya. At natutunan niyang sumunod bilang tao. Sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Isang bagay na dapat nating matutunan. Ang pagtitiis ay hindi dahilan para maging accepted tayo sa pagsunod. Hindi ibig sabihin nagtitiis ka, hindi ka nasusunod sa Diyos. Sapagat ang sukdulang pagsunod ni Jesucristo, sumunod siya sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinitiis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Kaya nga itinuturo natin mga kapatid na ang kaligtasan ay gawa ni Kristo. At ang kaligtasan kapag ibinigay ng Diyos, hindi niya ibinabawi. Sapagkat ang ginawa ni Kristo ay walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo, pagiging disipulo ni Kristo. Ang kanyang pagtatagumpay ang nagbaliktad ng pagkabigo ni Adan at ng sangkatauhan. Kaya binasa natin ang Genesis chapter 3 para makita natin yung malaking larawan ng pagtatagumpay ni Kristo. Romans 5 verse 17. Romans chapter 5 verse 17, kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. Sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Ang pagdadala ng banal na Espiritu kay Jesucristo sa ilang, ang unang laban sa digmaang ipinangako sa Genesis chapter 3 verse 15. Umpisa pa lang yan ng kanilang paghaharap na magtatapos yan sa krus. Na doon tuluyan na mawawala ng kapangyarihan ang diablo sa lahat ng mga pinag-alayan ni Kristo ng buhay. Tutuklawin ng ahas ang sakong ni Kristo.
Pero nagsisimula na ang pagdurog ni Kristo sa ulo ni Satanas. Ang ipinakita rito ng Panginoong Hesus ay hindi lamang halimbawa ng pagtitiis. Kung iisipin ninyo na ang pangangaral ngayong gabing ito ay hihikayatin ko kayong na magtiis na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, magandang bagay yan, pero namimiss natin ang punto sa gabing ito. Tignan natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapangulo ng ating pananampalataya. Kailangan makita natin na si Hesukristo ay may kapangyarihan sa buhay natin. May kapangyarihan si Hesukristo na ang kanyang salita ang maging kautusan sa ating mga buhay, sapagkat kailangan nating magtagumpay sa gawa ng diablo, pero tanging siya lang ang makakagawa niyan at nakagawa niyan. Kung kaya't ang salita niya ay dapat nating pagtiwalaan. Siya ang ikalawang Adan, ang representante ng mga bagong nilalang, ang tagapagligtas na makakayang magdala ng mga makasalanan sa Diyos. Kung naunawaan natin sa gabing ito na si Hesukristo ay totoong nagkatawang tao, na ang tukso na kanyang dinaanan ay hindi biro sa kanya. Ang gutom na kanyang tiniis ay totoong gutom. Ang kalungkutan na kanyang tiniis sa kanyang pag-iisa ng 40 araw sa ilang ay totoong kalungkutan. Pero hindi dahilan na malungkot ka na ikaw ay lalabas sa kalooban ng Diyos. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan at sinabi sa kanya ng diablo, lumuhod ka sa akin, sumamba ka sa akin, bibigay ko sa iyo lahat yan. Nasa kabilang banda, kung iisipin mo, ay kaparehas lang din ito. Lahat ng nakikita mong yan, hindi mapapasayo yan kapag nagtapat ka sa Diyos. Kaya kung ako sa iyo, sumunod ka na lang sa akin, mapapasayo yan. Yung pangarap na hinahabol mo, hindi mo matutupad yan kung susunod ka lang sa Diyos. Ang sabi ng diablo, na habang nakatingin si Kristo sa isang bahagi ng kanyang kaisipan, nakikita niya ang kanyang kahihinatnan na siya'y susunod hanggang sa kamatayan. O mamili ka, mapapasayo ang lahat ng bagay na yan, o susunod ka sa ama mo hanggang sa mamatay ka sa krus. Pero bibigyan kita ng paraan para hindi mo daanin ang hirap. Sumumba ka sa akin. At yun ay totoong stress sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ililigtas niya ang tao, maraming paraan para iligtas niya ang tao na hindi siya mahihirapan. Gayunpaman, nagkasala ang tao dahil sa pagsuway. Pagsunod ang magliligtas sa tao, at yan ang pagsunod ni Hesukristo na ating Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, ito ang implikasyon sa atin ito. Pumunta tayo sa Hebrews chapter 4, verse 14 hanggang verse 16. Ipinangaral sa atin noon pa ang pagiging dakilang saserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Kompleto ang exposition natin sa Book of Hebrews sa YouTube. Kung meron kayong pagkakataon na balikan, ay magiging kapakinabangan natin sa ating mga spiritual na buhay at paglilingkod sa Diyos. Yamang ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala.
sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Anong natutunan natin sa gabing ito? Na si Jesucristo ay pinatunayan sa atin na karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Diyos. Ano pang natutunan natin sa gabing ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay tinukso, subalit hindi siya nagkasala? Ano pang natutunan natin sa gabing ito? Na siya ang ating dakilang pari. Siya ang representante natin sa harapan ng Diyos. Gaano kahalaga ito, mga kapatid, kung si Jesucristo sa oras na ito ay magbabago ng kanyang isip, wala tayong kaligtasan. Buti na lang ang ating Panginoong Jesucristo ay mananatiling tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi magiging karapat-dapat, tapos ang kaligtasan nating lahat. Kung kaya't kahabag-habag ang mga tao na nagsasabi na si Jesucristo ay tao lang. Pero ang sugo nila, anghel. Sagana ng aking tagapagligtas ay Diyos na nagkatawang tao. Ay isang dakilang bagay na simula sa kanyang kapanganakan o sa kanyang pagkakabuo sa tiyan ng babae, banal na espiritu na ang gumabay sa kanya. Hindi siyensya at lalong hindi si Maria. Ang banal na espiritu. O sino ang pinaglihi sa banal na espiritu? Sino ang pinaglihi sa banal na espiritu? Walang iba, sa Jesucristo lang. Kaya't kung siya ay pinanganak na tunay na tao, hindi maaalis sa kanyang pagkatao ang kanyang kabanalan, sapagkat siya ay pinaglihi ng banal na espiritu. Diyos mula sa tunay na Diyos, ilaw mula sa tunay na ilaw, banal mula sa nag-iisang banal, si Jesucristo na ating Panginoon. Anong gagawin natin? Tinatawag tayo ng talatang ito, mga kapatid, na ingatan nating matibay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Bakit paulit-ulit na ipinangangaral sa atin dito ang Panginoong Jesucristo? Upang ang ating pag-asa ay ilagak natin sa Kanya. At huwag tayong bibitaw sa pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang kalaban natin araw-araw, hindi lang kahirapan. Hindi lang kahirapan, hindi lang sakit ang ang problema natin sa araw-araw. Hindi lang masasamang tao ang problema natin araw-araw. Isang mabigat na problema natin araw-araw ang ating mga kahinaan. Ang mga isip natin na hindi nating mapigilang mag-isip na mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang puso natin na tumitibok na minsan, may mga nagsabi pa, sino ang aking susundin? Ang puso ba o ang aking isip? Hindi mo naisip, tao ka, magpasya ka para sa iyong puso. Gayon pa man ang ating damdamin ay punong-puno ng mga bagay na mabuti. Kaya lang hindi natin alam kung ito ba'y papasa sa pamantayan ng Diyos sa atin araw-araw. Ano bang tingin ng mga tao sa sanlibutan patungkol sa pagiging Kristiyano? Tayo ba'y mga tao na perpekto? Kapag tayo ba'y sumasaway mula sa pulpito ay nagsasabing tayo'y perpektong-perpekto na? Hindi, mga kapatid.
Sinasaway tayo sa pulpito palagi para lagi mong maalala na bumalik ka kay Kristo. Huwag nating bitawan ang ating pagkakatiwala sa Kanya. Sapagkat hindi lang tayo nagtiwala sa Kanya para sa kaligtasan. Kung ikaw ay ligtas, mabuti. Kung alam mong ikaw ay ligtas, ay magdesisyon ka nang sumunod sa Kanya at makibahagi sa Kanyang iglesia. Ikaw ay magpabautismo kung alam mo ikaw ay ligtas na. Pero kung nakatiyak ka na ikaw ay ligtas at bahagi ka ng iglesyang ito, ikaw ay magtapat sa Panginoon. Matuto tayo kay Kristo. Bakit? Sapagkat mentras na natututo tayo sa Kanya at palaging ipapaalala sa iyo ng Diyos ang Kanyang pag-ibig, andyan ang dyablo. Nandyan si Satanas. Dadaan at dadaan tayo sa pagsubok at pagtitiis. At yung pagtitiis na yan ay hindi pwedeng maging dahilan kung bakit hindi tayo susunod sa Diyos. Yan pa nga dapat ang magbigay sa atin ng inspirasyon na magpatuloy. Bakit? Nalalaman ko na sa aking pagtitiis, hindi ako iiwanan ni Kristo. Ako'y mananatili sa Kanyang kalooban. Ako'y mananatili sa Kanyang pagliligtas sa akin. Ako'y mananatili sa panawagan na kung saan Niya ako tinawag. Bakit? Sapagkat naalala ko sa gabing ito na si Jesucristo ay tinukso na kagaya ko. Ako na minahal ng Diyos dahil lamang sa Kanya. Walang dahilan ng Diyos para ibigin ako. Ako'y makasalanan. At ako'y pinaglihi sa kasalanan. Subalit siya na tinukso upang makita ko sa Kanya na meron akong pag-asa. Para makita ko sa Kanya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi rin ako pababayaan ng Diyos. Hindi magiging hadlang ang mga bagay na ito para talikuran ko mga panawagan sa akin ng Panginoon, sapagkat kailangan kong ingatan ng matibay ang aking pagkakilala. Kilala mo ba si Kristo? Hindi ko tinatanong kung anong gusto mong makita kay Kristo. Sapagkat kung kikilalanin mo si Kristo, sa umpisa, marami kong ayaw makita sa Kanya. Gusto natin ang Kanyang pagpapagaling. Gusto natin si Kristo pag nagsasalita siya tungkol sa pag-ibig. Gusto natin yung salita na sinasabi sa banal na kasulatan na si Jesucristo ay kaibigan ng mga makasalanan. Maganda yun, totoo yun. Pero hindi dapat nating tanggalin sa banal na kasulatan na tinatawag ni Kristo mga makasalanan para magsisi. Gusto mo ang pag-ibig ni Kristo? Gustuhin mo rin dapat ang pagsisisi na sinasabi ni Kristo. Yan ang tapat at tunay na pagkakilala kay Kristo. Dinala niya tayo sa Diyos. Totoo yun. At kahit sino pa tayo sa gabing ito, walang anumang bagay ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At yan ay isang totoo. Pero wag nating kakalimutan sa isang bagay din naman, ayaw ni Kristo ng paimbabaw na pananampalataya. Pumasok siya sa templo at nakita niya ang mga tao na hindi sumasamba sa Diyos, na ginawa nila ang templo na pugad ng mga magnanakaw. Hindi lugar ng panalangin. Yung Kristo na nagpapahayag ng pag-ibig ay Kristo din na kumuha ng lubid at Kanyang pinalaya sa mga tao sa loob ng templo. Hindi natin pwedeng kilalanin si Kristo ayon na sa gusto nating pagkilala. Kagaya ng hindi mo gusto na tignan ka ng tao sa isang anggulo lang. Gusto mong makilala ka ng lubos. Di lalong higit si Kristo. Kakalimutan natin ang mga bagay na yan. Na sa bagong tipan, ang templo hindi ito
Ang templo ay tayo. Kung nung unang panahon, pinaghahampas ni Kristo yung mga bagay na hindi maganda sa loob ng templong gawa sa lupang ito, wag kang magtaka kung si Yesu Kristo ay papasok dyan sa puso mo at palalayasin ang lahat ng mga bagay na hindi niya gusto makita dyan. Mga kapatid, may karapatan si Yesu Kristo sa buhay natin. Kung kaya't ingatan nating matibay kung paano natin siya nakilala. Pinakikiusap ko sa inyo. Ang pananampalataya natin hindi ito nabuo lang sa kanonood ng video, kanonood ng palabas. Nabasa ninyo sa banal na kasulatan. At pinag-aapoy ng banal na Espiritu ang inyong mga puso sa tuwing binubuksan ng Diyos ang mata ninyo kay Kristo. Kapag narinig nyo ang kanyang tinig, huwag pagmatigasin ang puso, manghawak sa kanyang salita. Ang Kristo na nangako ng buhay ay Kristo na nangako rin sa atin na ang pagsunod sa Kanya ay paglakad sa makipot na daan. Ang pananampalatayang binigay na sa atin ay pananampalatayang hindi pinatitibay ng madadaling bagay. Sinabi ni San Pedro na ang pananampalatayang ito ay pinatitibay ng apoy. At ang pananampalatayang yan ay huwag nating bibitawan. Sapagkat makakaya niyang mahabag sa ating mga kahinaan. Kung pag-iisipan mo ang kahinaan mo, araw-araw wala kang magagawa para sa Diyos. Pero sa panahon ng kahinaan mo, dapat huwag mong bibitawan ang pagkakilala mo kay Kristo. Hindi ba? Magandang bagay sa estudyante na malaman niya na hindi siya matalino. At ang pagtatanong ang unang tanda ng pagkatuto. Kaya lang, kung ang estudyante ay nalaman niyang hindi pala siya matalino, na siya pala isang mangmang, subalit kanyang sinabi, hindi ko na kailangan matuto. Mangmang ako eh. Hindi na ako papasok sa eskwelahan sapagkat ako'y mangmang. Wala nang pag-asa sa akin para matuto. Anong silbi na nalaman mong mangmang ka? Pupunta tayo sa simbahan. Gustong-gusto ng mga tao marinig na sila'y pagpapasok sa simbahan ay sasabihin, lahat tayo'y makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng taong namumuhay sa kasalanan, gano'n naman pala, wala tayong problema. At siya'y lalabas na alam niyang siya'y makasalanan. Anong silbi na malaman mo na ikaw ay makasalanan? Magkakaroon lang yan ng silbi kung makikilala mo sa Hesus Kristo. At maunawaan mo na kaya kanyang iligtas sa iyong kalagayan. At kaya kanyang bigyan ng bagong buhay. Napakadaming salita ng Diyos na narinig natin. Anong ginawa mo sa lahat ng salitang napakinggan mo? Nalaman mo mahina ka ay ano? Basta wag mong bibitawan ang panawagan sa iyo ng Diyos. Sapagkat yung kanyang kinilala ay kanyang tinatawag. Bawat isa ay may layunin. At huwag mong isipin na nagkakamali ang Diyos na tumatawag siya ng mga taong mahihina. No. Tumatawag ang Diyos sa mga taong mahihina. Ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa mga taong mahihina upang masabi nila sa kanyang sarili, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa akin. Pangalawang bagay, verse 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya.
upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kailangan natin magbago ng isang mentalidad. Tayo mga Kristiyano ay pinapayagan ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok. At minsan pag dumadaan tayo sa pagsubok, iniisip natin ito na kagaya ng pagpapakitang gila sa Diyos. Sinusubok tayo ng Diyos para mapatunayan natin sa Diyos na matapat tayo. Baguhin natin ang sistema ng pag-iisip na yan. Dinadaan tayo ng Diyos sa pagsubok upang makita natin ang ating mga tunay na pangangailangan. Ang panahon ng pagsubok ay panahon ng pangangailangan. Hindi ito kagaya ng exam na binibigay ng mga teacher sa school. Na malaman natin kung sinong matalino, malaman natin kung sinong tanga. Kung natuto ka, purihin ng Diyos. Kung hindi ka natuto, huwag kang malumbay. Ang panahon ng pagsubok ay panahon ng pangangailangan. Dapat malaman mo na ikaw ay palaging nangangailangan kay Kristo. Nangangailangan sa awa. Dahil pag sa palagay mo, hindi ka na nangangailangan ng awa ng Diyos. Kung ano-ano nang ginagawa mong pagpapasikat, kung ano-ano nang ginagawa mo na akala mo nabubuo ang buhay mo. Kung ano-anong hinahakbang mo. Na gusto mong patunayan sa Panginoon na kaya mo. Ayan ang problema ng mga Kristiyano. Ang panahon ng pagsubok ay panahon ng pangangailangan. Ano ang pangangailangan ko? Kailangan ko ng awa ng Diyos. Ano ang kailangan ko? Kailangan ko ng biyaya ng Diyos. At pag tinignan mo yung awa at biyaya, hindi yan magkaparehas na bagay. Marami tayong kasalanan sa Diyos na wala tayong ibang karapat-dapat na tanggapin sa Kanya kundi impyerno, kulog at kidlat at ang Kanyang puot. Pero hindi natin tinatanggap sapagkat Siya ay naawa sa atin. Marami tayong mga bagay na hindi dapat tinatanggap na mabuti. Pero tinatanggap pa rin natin. Kagaya ng hininga, mabuting bagay yan. At sino nagsabi sa Diyos na bigyan kanya ng hinga sa araw na to? Kagaya ng lakas. Mabuting bagay yan, lakas. At sino nagsabi sa Diyos na bigyan kanya ng lakas? Wala. Pero ibinibigay niya sa atin. Maraming aksidente na pwedeng mangyari sa atin sa araw na ito. At sinong nagsabi sa Diyos na huwag tayong maaksidente ngayon? Pero hindi nangyayari sapagkat maawain ang Diyos sa atin. Dalawang bagay na kailangan mo sa araw na ito. Awa, para malaman mo na ang iyong mga kasalanan sa dati mong buhay ay pinatawad na ni Kristo. At huwag kang babalik doon. Sapagkat ikaw ay pinatawad na. Awa para malaman mo na sa lahat ng nagsisisi, ang Diyos ay nagpapatawad. Ano pang isang kailangan mo sa araw na to? Biyaya. Para kahit hindi mo alam kung anong mayroon bukas, alam mo na ang Diyos ay palaging magiging mabuti sa iyo dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Biyaya sa mga bagay na hindi tayo karapat-dapat pero aasahan nating tatanggapin natin sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ayan ang kailangan mo sa araw-araw. Kapangyarihang tumakbo sa dating buhay, mula sa dating buhay, kapangyarihang lumakad tungo sa bagong buhay. O lumapit tayong may pagkakatiwala sa trono ng biyaya. Di ba nakikita na nagkakandeletse-letse ang buhay natin? Bakit? Yung mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa pa rin natin. Nakalimutan mo ba na maawain ng Diyos?
Ayaw nating magkatiwala kay Kristo ng buong buo. Akala natin, pagka sinunod natin kay Kristo po, kahirapan lang ang dadanasin natin sa Kanya. Nakalimutan mo ba na ang langit ay ipinangako niya sa iyo? Ikaw na walang pananampalataya. Kaya tayo nagsisikap araw-araw sa mga trabaho at negosyo natin na hindi natin tinatanggal ang mata natin sa malaking layunin ni Kristo. Ang kanyang paghahari at ang kanyang katwiran ay masunod sa ating buhay. Yan ang kailangan mo araw-araw. Kasi pera, totoo rito, sa sobrang dami nating pagkakataon na kumita ng pera, hindi na tayo nagdadasal. Misa wala tayong oras pumunta sa bahay-sambahan. Wala tayong oras na magmahal sa kapatid. Pagkapagkain at inumin na ang pinag-uusapan talaga. Minsan nga, di na tayo nagpapasalamat sa pagkain na tinatanggap natin. Diba? Kaya kung survival lang ang pag-uusapan, sabihin natin mga kapatid, kahit pulubi nakakasurvive. Pero anong layunin ng kanyang buhay? Huwag nating sasabihin na hindi kaya ng Diyos maging matapat sa atin. Huwag. Ano pa kaya kung alam mo nang ikaw ay naging isa ng bagong nilalang kay Kristo? At sasabihin, nung ako'y walang Diyos, hindi ako nagkaroon ng problema sa ganitong bagay. Ngayon pa kaya nakilala ko ang tagapagligtas ko. Nung ako'y walang Diyos, nung hindi ko naiintindihan ang kanyang kalooban, nabuhay ako. Ngayon pa kaya na ako ngayon kay Kristo at siya'y akin naman, di lamang para sa ngayon, kundi hanggang sa walang hanggan. Kaya kung talagang nakikilala mo si Kristo, hindi kita sasabihang palaging manalangin ng mataimtim. Sapagkat sino sa inyo ang nakatagpo ng isang tunay na kaibigan na hindi mo siya hahanapin upang makausap? Na ako nga wala akong hilig sa hayop. Pero natuwa ako dun sa aso. At yung aso ay tinawag naming siomay. Misa pag pumupunta ako rito, hinahanap ko. Pero lagi kong inaalala na kaya siya nandyan para maglingkod sa atin. Para magbantay sa gate at tumahol pag may magnanakaw. Diba, kahit nga aso, nahuhulog ang loob natin Kahit nga sa pusa, napapamahal tayo. Kahit sa tao, pag nakakita ka ng tao na sa palagay mo, magmamahal sa'yo, lagi, kahit gaano ka-imposible, hahanapin mo. Ngayon sabihin nyo sa akin, mga kapatid, kung inyo talagang nakilala si Kristo, na hindi nyo hahangarin na mabuksan ang inyong kalooban para sa Kanya. Iiiyak mo lahat sa trono ng kanyang biyaya. Sasabihin mo sa kanya lahat ng iyong kasiyahan at kalungkutan. Lahat ng pangarap mo, sasabihin mo sa kanya. Lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, minsan hangal, minsan nasa katinuan. Pero lagi mong sasabihin, sana gustuhin mo to. Pero kung hindi mo to gusto, bigyan mo ko ng pagkakataon na itama ito. Na huwag akong malayo sa iyong kalooban. Bakit ka madasalin? Bakit tayo magdadasal? Sa simbahan na yan, puro na lang dasal. Bakit hindi ako magdadasal? Inaanyayahan tayo na lumapit sa trono ng biyaya. Hindi ka magdadasal? O hindi mo kilala ang tagapagligtas mo? Nang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi mo kilala. Kasi sabihin ng hindi sumasampalataya, lagi naman akong tumatawag sa Diyos, pero hindi nababago ang sitwasyon. Sapagkat nakatingin ka sa sitwasyon, hindi ka nakatingin sa kalooban ng Diyos para sa iyo.
Inalis ba ng Ama ang Satanas sa harapan ni Kristo? Hindi. Hinarap niya yun. Nagkaroon ba ng shortcut si Kristo sa gutom at pagod? Wala. Hinarap niya lahat yun. Pero isang bagay ang nagagawa ng pananalangin, nagiging konforme tayo sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay madalanginin. At tatawagin mo ang sarili mo na Kristiyano ka na hindi ka pala dasalin. Mas mahaba pa yung ginugugol mo sa Facebook mo at sa YouTube mo. Magdasal sapagkat mahina ang laman, pero ang Espiritu ay laging nagnanasa na sumunod sa Diyos. Magdasal sapagkat ang dyablo ay laging nandyan na parang leon na umaatungal at naghahanap kung sino ang masasakmal. Mga kapatid, huwag nating bitawan ang ating pananampalataya kay Kristo. Huwag din tayong bumitaw sa ating mga pananalangin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, salamat po sa gabing ito na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Nawa po na ang aming mga kaluluwa ay iyong nirevive, iyong pinalakas ang aming mga isip at muli sa aming pagsabak sa aming isang linggo na namang pakikipaglaban sa pananampalataya. O Diyos, maawa ka sa amin. Mahabag ka sa amin. Kung bukas ang haharapin namin ay bunga ng aming mga pagkakamali, o Diyos, mahabag ka sa amin. Balit alam namin na bawat pangit na sitwasyon, meron kaming Diyos na matatawagan. Meron kaming manunubos na nagtagumpay. Makakaasa kami ng biyaya sa oras na ito ng pangangailangan. Kailangan ka namin, Panginoon. Sa mga bagay na dapat naming gampanan, sa mga bagay, sa mga kasalanan na dapat naming iwaksi, sa mga kalooban ng Diyos na dapat naming lakaran. Tunay na mabuti ka sa amin. Salamat po sa mga kapatid namin na naparito. Tulungan mo kaming lahat na manghawak sa pananampalataya. Makita nawa sa buhay namin ang katatagan na nais mong makita at ipakita sa sanlibutan. Makita nawa sa buhay namin ang buhay sa kapangyarihan ng pananalangin, sa pag-asa na nasa Panginoong Hesus, magpakailanman. Patawarin mo kami kung sa panahon ng pagsubok, tinitignan namin itong panahon ng papagpapakitang gilas sa iyo o para patunayan na kaya namin. O Panginoon, baguhin mo ang aming isip. Ang panahon ng pagsubok ay panahon ng pangangailangan sa iyo. Kailangan ka namin. Ikaw ang kailangan namin sa aming pamilya. Ikaw ang kailangan namin sa aming mga trabaho. Ikaw ang kailangan namin sa aming mga kahinaan. Emosyonal, sa laman, pisikal, at yung kasalanan na hanggang ngayon pinaglalabanan namin. O Diyos, napakalakas po ng tawag ng sanlibutan. Panumbalikin mo ang aming mga sarili sa iyong daan ng katuwiran. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Nawa ay mahalin ka rin namin ng buong puso at buong isip at buong lakas.
Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.